Nagbanta ang Iran na maaaring lalo pang tumaas ang presyo ng langis habang patuloy ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa kanilang bansa. Pasabak sa malaking sunog ang mga bomberong malapit sa paliparan sa Bahrain. Ayon sa gobyerno ng Bahrain, pinuntirya umano ng Iran ang mga fuel tank sa isang facility sa Muharraq. Inatake din ang 2 fuel tanker sa katubigan ng Basra, Iraq sa bahagi ng Persian Gulf. Batay sa mga ulat, mga Iranian boat na kinargahan umano ng pampasabog ang ginamit laban sa 2 tanker na nagkakarga ng langis. Isa ang patay. Nagtigil operasyon na ang mga oil port ng Iraq habang patuloy ang operasyon ng mga commercial na pantalan. Barko ang inatake sa Persian Gulf at sa Strait of Hormuz, ang makipot na daanan ng mga barkong nagkakarga ng langis mula sa Middle East. Giit ng militar ng Iran, hindi sila papayag na may makalusot na langis na para sa Amerika, Israel o mga kaalyado nito. Kahit anong barkong may cargo o langis na para sa mga naturang bansa ay ituturing daw ng Iran na lehitimong target. Mensahe ng Iran sa Amerika, maghanda daw na umabot ang langis sa $200 per barrel. Batay pa sa mga ulat, pinatamaan din ang mga drone ng imbakan ng langis sa Salalah Port na nasa timog na bahagi ng Oman. May mga bumagsak ding drone sa Dubai. Sa Tel Aviv, Israel, muling in-intercept ang mga missile na galing umano sa Iran. Dahil sa pagkakaharang sa Strait of Hormuz, inaasahang babagsak ng 8 million barrels kada araw ang global supply ngayong Marso, nakatumbas ng halos 8% ng kinokonsumong langis ng daigdig. Nagliliyab ang oil tanker na yan malapit sa Iraq, pinasabog ng Iranian Army. Nagising ka sa sabog? Oo nga. Sa isa pang video, maririnig na nagising pa ang mga Pilipinong tripulante sa pagsabog. Base sa report, sunod-sunod na oil tanker ang pinasabog sa Strait of Hormuz na isinara ng Iran. 2 sa 3 barko may lulang mga Pilipino. Is a grave danger for the people of the region and beyond. Doing this needs to stop immediately. Nanawagan ang Qatari government sa mga naglalabang bansa sa Middle East, partikular sa US, Israel at Iran na tigilan na ang pag-atake dahil nadadamay na ang mga sibilyan. Ayon kay Qatari Foreign Affairs Minister Majid bin Mohammed Al Ansari, posibleng mauwi sa humanitarian catastrophe ang nangyayaring giyera sa Gulf region. This region cannot take these kind of attacks on its facilities. We will see a humanitarian catastrophe. People's lives immediately, and civilian people in cities should not be targeted in any war, in any conflict. Ayon sa opisyal, mayroong nakalatag na precautionary measures ang kanilang bansa. Nagagawa rin anya nilang monitor ang mga pag-atake sa kanilang teritoryo. Ang desisyon anya nilang itigil ang operasyon ng kanilang mga oil refinery ay upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa at ng mismong mga pasilidad. Kinundi na ng opisyal ang pag-target ng mga naglalabang panig sa mga energy installations dahil malaki ang magiging epekto nito hindi lamang sa Gulf region kundi sa buong daigdig. Bunsod nito, nanawagan si Qatari Foreign Minister Majid Al Ansari sa lahat ng mga bansa na magtulungan upang matigil ng sigalot sa gitnang silangan at maiwasan na ang maraming buhay na mawala at mga pasilidad na masisira. Nagbanta ang Iran na maaaring lalo pang tumaas ang presyo ng langis habang patuloy ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa kanilang bansa. Ayon kay Ebrahim Solfakari, tagapagsalita ng Iran Military Command, posibleng lumobo ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kung lalala pa ang sigalot sa rehiyon. هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند. بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Sa gitna ng tensyon, 3 panibagong barko ang tinamaan ng mga hindi patukoy na projectile sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga nasira, ang isang Thai flag bulk vessel na tinamaan ng 2 projectile na nagdulot ng sunog sa engine room at nag-iwan ng 3 crew member na nawawala. 2 pang barko kabilang ang isang Japan flag container ship at isang Marshall Islands flag bulk carrier ang nagtamuri ng pinsala bagamat ligtas ang mga crew. Dahil sa mga pag-atake, halos napahinto na ang paglalayag ng mga oil tanker sa naturang karagatan at daan-daang mga barko ang nakaangkla habang naghihintay na humupa ang sitwasyon. Nangako ng paghihiganti ang bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei sa kanyang unang pahayag matapos maluklok sa kapangyarihan. Ayon sa mensaheng binasa sa state television ng Iran, hindi umano titigil ang bansa hanggang hindi na ipaghihiganti ang mga nasawi sa mga pag-atake ng United States at Israel. Ipinahayag din ni Khamenei na patuloy na ipagtatanggol ng Iran ang sarili at handa itong harapin ng mga susunod pang hamon sa digmaan. Nagpasalamat din siya sa military ng Iran na ani ay nagpapatatag sa bansa sa gitna ng mga pag-atake. Ayon kay Khamenei, malaking papel ang ginagampanan ng mga sundalo sa pagpigil na mapasailalim o bahati ang Iran habang patuloy na pinupuntirya ng mga pag-atake ang bansa. Kasabay nito, nanawagan din siya ng pagkakaisa sa mga mamamayan ng Iran. Binigyang diin niya na sa gitna ng digmaan at pressure mula sa ibang bansa, kailangang magkaisa ang mga Iranian upang ipagtanggol ang kanilang bansa.
Sa Bahrain naman, nasunog ang oil refinery roon dahil rin sa Iranian missile. Tinarget din ng Iran ang Israel Embassy roon pero nasangga ito. Lumiyab din ang Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait. Pinuntirya yan ng Iran dahil ginagamit itong base militar ng Amerika. Halos magdamag umalingaw-ngaw ang mga sirena roon. Hudyat na sinasangga ang mga missile na pumapasok sa bansa. Sa West Bank naman, nagmistulang mga bulalakaw ang mga namataang missile. Papunta yan sa Israel na target ng Iran. Pero kita rin sa video kung paano ito tirahin pabalik ng Israel. Pero ang mga nakalusot, tumama sa ilang bahay sa Tel Aviv. Naglabas naman ng panibagong video ang Amerika sa ginawa nilang pambobomba sa Iranian drone carrier. Una na rin nilang ipinakita ang pagpapalubog sa Iranian warship na nasa baybayin ng Sri Lanka. Higit 80 ang nasawi riyan. Tumulong ang Sri Lankan government sa pag-recover ng mga nasawi. Ayon sa Israeli Army, 60% ng Iranian missile launcher ang nasira na sa operasyon. Sa kabila niyan, patuloy nilang binobomba ang Iran. Gayon din ang Lebanon kung nasaan ang militanteng grupong Hezbollah. Magbibigay naman ng tulong ang France sa Lebanese Armed Forces ng armored transport vehicles para sa humanitarian aid. Samantala, tumulong naman ang ilang European countries sa pagsangga ng mga Iranian drone. Kabilang na riyan ang United Kingdom, France at Greece. Sa huling tala, umabot na sa higit 1,000 nasawi sa lumalawak na bakbakan ng US, Israel at Iran. Si US President Donald Trump naman, na isa sa pangunahing nag-utos ng pag-atake sa Iran, iginiit na dapat may papel siya sa pagpili ng susunod na leader ng Iran. Sinabi yan ni Trump sa isang phone interview sa Reuters. Idiniin niya na hindi siya pabor na maging leader ang anak ng nasawing Iranian Supreme Leader. Sa isang interview, sinabi pa ni Trump na gusto na niyang matapos ang sigalot sa Iran dahil meron na siyang sunod na target na bansa. But what's happening with Cuba is amazing, and we think that we want to finish this one first. Una nang inatake ng Amerika ang Venezuela bago ang Iran dahil umano sa drug cartel doon. Isang umaga na parang ordinaryong araw lang ang nagsimula sa Iran, hanggang sa biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog na yumanig sa kabisera. Sa loob ng ilang minuto, nagbago ang atmosphere ng buong bansa. Ang mga tao na patingin sa langit, ang komunikasyon nagkagulo at ang military radar systems nagsimulang mag-alert. Walang mahabang babala, walang ultimatum na narinig ng publiko. Ang sumunod na mga oras ang naging isa sa pinakamabilis at pinaka-intense na military escalation na naitala sa modernong geopolitics. Sa loob lamang ng 12 oras, isang coordinated strike campaign ang tumama sa iba't ibang strategic targets sa Iran. Ang bilis, lawak at timing ng operasyon ang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagsabing hindi ito ordinaryong airstrike campaign. Isa itong operasyon na malinaw na pinagplanuhan ng matagal at isinagawa ng sabay-sabay ang iba't ibang attack platforms para makuha ang maximum impact bago pa makapag-organize ng depensa ang target na bansa. Paano isinagawa ang 12 oras na pag-atake? Ang unang yugto ng operasyon ay nagsimula sa sabayang pag-launch ng precision weapons mula sa iba't ibang direksyon. Sa ganitong klase ng military strategy, ang layunin ay hindi lang tumama kundi malito ang depensa ng kalaban. Kapag sabay-sabay dumating ang banta mula sa iba't ibang altitude at trajectory, mas nahihirapan ang air defense systems na tukuyin kung alin ang uunahin nilang harangin.